Ipinunto sa isang forum ang kahalagahan ng pagbabantay sa paggamit ng artificial intelligence at iba pang platforms sa pangangampanya para sa eleksyon 2025. Posible raw kasing magamit yon para sa pagpapakalat ng maling impormasyon. May ulat on the spot si Bernadette Reyes. Bernadette? Rafi, monitor ng COMELEC ang mga platform ng mga kandidato, registered political parties at political organizations na yung mag-eleksyon para masiguro na hindi ito magagamit sa disinformation. Sa forum ng Privacy.ph Collective, sinabi ni Attorney Maznal Chavez, legal head ng Office of COMELEC Commissioner Nelson Celis, hindi na rin daw maaaring isuppress o pigilan ang paggamit ng mga kandidato sa paggamit ng mga platforms sa internet para sa kanilang kampanya. Pero dahil walang batas na nagre-regulate dito, gumawa ng guidelines ang COMELEC para i-regulate ang paggamit ng AI at iba pang mga platform. Kabilang dito ang pag-label o pag-disclose kung gumagamit ng AI sa mga campaign materials. Sa ngayon, may mga na-take down ng mga pages na may kinalaman sa disinformation pagdating sa electoral process. Sa halimbawa na binigay ni J. Marco de Silla, isang media advisor at technologist na tumututok sa AI at newsroom innovation, sa India ang isang kilalang tao na matagal ng patay ay ginamitan pa ng AI para buhayin siya ulit at magamit sa kampanya. Sa Pilipinas, mayroon daw 2 fact-checking network at kailangan makipagtulungan sa kanila. Mahalaga raw, hindi lang ang paggamit ng teknolohiya, kundi pati na rin ang pagre-report ng media para matugunan ito. Rafi? Maraming salamat, Bernadette Reyes.